Sa tingin ko, kailangan na natin siyang papawalan. Anong gusto mo? Mamatay na lang yung anak mo? Matagal na lang po, ha? Sinala ko na lahat ng alas ko, pero wala pa din tayong pambayad. Matagal-tagal ka na rin. Paraan! Tingnan mo siya! Tama na! Nung gising ko pa, hindi mo man lang narinig sa akin ang mga salitang mahal kita, anak. Nung mga panahon gising ka pa, di kailanman ako sumulpot sa mga presentasyon mo sa school. Natatandaan ko na noon umuwi ako noon na umiyak ka. Salutatorian ka noon at hindi ko man lang nakitang umakyat ka sa stage dahil umasa ko na ikaw ay maging valedictorian. Nung 10 taon ka na, naaya mo ako sa court sa tapat ng bahay para mag-bike. Pero umayaw ko kasi malaki ka na noon. Sabi ko sa sarili ko, ay kaya mo na magtuto ng mag-isa. Nung nabalian ka ng buto sa paglaro ng basketball championship, hindi man lang kita dinala sa ospital. At noon, pinagsisihan ko na yun. Tama ka dun. Kahit sa mga maliit na bagay, wala ka! Lagi na lang gusto mo, ikaw ang nasusunod! Lahat na lang. Trabaho, trabaho, trabaho! Ang lahat ng gusto ko para sa sarili ko, ayaw mo! Pinagbuti ko ng lahat. Pero hindi kita mapasaya. Sa tingin mo ba, matatawag po kitang tatay? Tinitigan ko ang lahat ng pagkakamali mo. Tinitigan ko ang lahat ng pagkukulang. Dahil dito, hindi ko man lang maipadama na mahal kita. Talaga, tatay? Mahal mo ba talaga ako? Hindi ko yung nakala na may pagmamahal ka para sa akin. Mahal din kita, tatay. Kaya anak, kaya mo pa ba? Kasi ako, hindi ko kaya na mawala ka sa akin. Kaya ko pa, tatay! Kaya ko pa! Pero kung hindi mo na talaga kaya, bumitaw ka na. Tatay! Kaya ko pa! Hindi mo ba ako narinig? Ano? Kasing ka na naman? Hindi ka ba nahiya sa anak mo? Narinig kita. Hindi kailangan isigaw pa sa harap ng anak mo. Huwag kang umalis, tatay! Huwag mo akong iwan! Pasensya na, anak. Mahirap kasi para sa amin na makita kang ganito. Kailangan namin lahat magtrabaho upang suportahan ka. At kilala mo naman yung tatay mo eh. Laging practical. Pero, nung napahama ka sa aksidente mo, nawala siya sa kanyang sarili. Nagsimula magsugal, maglasing. Nalulong sa masamang bisyo. Kaya yon, nung kinakausap ka, lasing na naman siya. Ibig mo bang sabihin na lahat ng sinabi niya kanina ay dahil lang sa kanyang pagkalasing? Kaslingan lang ba ang lahat ng sinabi niya kanina? Akala ko nagbago na siya! Ngunit wala! Walang nagbago, walang pag-aalaga, walang pagmamahal, at walang kwentang ama! Naging mahirap talaga, anak. Napakahirap ng relasyon namin ng tatay mo. Simula nun, wala na. Halos hindi ko siya makausap. Like ka pa nga nung gising ka eh. Kada yung araw na umuwi galing sa inuman. Ano? Hindi ako makapinawala sa mga narinig ko. Dahil kay tatay, nagkaganito si nanay. Anak, gusto ko lang na malaman mo na marami nangyari sa ating pamilya. Panahon na wala ka, marami na nagbago sa amin. Ako at ang tatay mo, hindi kami masaya tulad ng inaasahan mo sa amin. Ang asawa mo at anak, hindi ko na kaya. Patawarin mo ako, anak. Nay! Nay!
Anong nangyari? Anong hindi ko pa alam? Matagal na nating di nag-uusap. Siya nga ba yan? Si Cecil? Cecil! Ang pinagbibigyan ko na lahat ng pagmamahal ko? Panginoon, pang-awa niyo na! Huwag niyo lang sabihin sa akin na meron siyang madinala ng masama na balita. Alejandro, si Cecil ito. Mahabang panahon ka na rin nandito Namimiss na kita. Namimiss ko ng mga masasaya, maliliit na mga bagay na ginagawa mo sa amin para ni CJ. Pero ngayon, sa tingin ko, di na mauulit ang mga yon. Ano? Tiyak na pwede pang maulit yan? Gagawin ko ang lahat para mapasaya ko ng tingin ni CJ. Gagawin ko ang lahat. Manalig ka sa aking mahal. Gagawin ko ang lahat. Alam mo naman na pinahahalagahan kita, diba? Sa mga oras na wala ka, kinailangan ng anak natin ng pagmamahal. Pagmamahal na hindi ko kayang magbigay mag-isa. Ha? Cecil, anong gusto mong sabihin? Patawarin mo ko, Alejandro, sa sasabihin ko sa'yo ngayon, Pero kailangan mong malaman to. Cecil, tama na! Ayaw ka na makarinig yung mga gusto mong sabihin! Alejandro, may iba nang nagpapasaya sa akin. May iba na akong mahal. Diyos ko! Cecil! Alam kong hindi tama ang nagawa ko, pero kailangan namin ni CJ ang taong maaasahan. At lagi siyang nandun sa mga oras na wala ko. Hindi ko matatanggap to! Bakit? Tatay. CJ? Tatay, gumising ka na. Namimiss na kita. CJ! Anak ko! Pasensya na po, pero batay sa mga pagsusuring aming isinagawa, lalo pong lumiliit ang posibilidad na magising si Ginoong Alejandro sa kanyang coma. Pasensya na po. Hindi. Huwag kayong sumuko sa akin. Gigising ako. Gigising ako. Huwag kayong sumuko sa akin. Ginagawa kong lahat para gumising. Naiintindihan namin. Salamat po doon. So, bigyan niyo kami muna ng oras na makasama si Alejandro. Mahal kong anak. Anak. Masakit sa damdamin na sabihin sa iyo ito, Alejandro. Anak, napakalaki niya yung gastos namin para sa iyo. At sa pag-asa namin, nagagaling ka pa. Amang taon na nakalipas. Maliwanag na sa akin na tama na ito. Sobra na paghihirap. Hindi. Nagmamaakawa po ako. Bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Gigising ako at aayusin ko ang lahat ng pinagkamali ko. Tama na! Hindi! Bigyan pa natin siyang isang pagkakataon para lumaban. Pasensya na talaga. Pero tignan mo ang ating mga pagpipilian. Alam ko na magulo kong tao. At hindi akong tamang tao upang mag-desisyon para dito. Pero wala tayong ibang pwedeng gawin, di ba? Ano ang nangyayari? Ha? Kaya ko pa? Ginagawa ko na. Unting-unting bumabalik ang aking lakas. Nararamdaman ko na. Wala nang tayong magagawa. Ilang beses ko pa uulitin. Ayan ka na naman! Alejandro, sandali! Patawarin mo ko, anak. Dok! Oras na. Huwag muna. Nagmamakaawa ko. Huwag muna. Ayusin ko na ang lahat. Sandali lang! Gumagalaw siya! Hindi ako magkamaniwala!